Magandang araw, kaibigan. Magandang araw din. And matagal din na panahon na tayo ho ay hindi nagkita. Although nagkita na rin tayo dati, pero ngayon lang ulit tayo muling nagkasama dito sa part ng area ho na ito. May mga kunting katanungan lang kami kasi kami naman at ako personally, batid ko naman na nung panahon ng eleksyon, isa yung ating sinuportahan, which is ang Unity Team, no? Dito ay nabibilong si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. Ngayon, nakita natin na parang nagkakaroon na ng hiwalayan, no? Marami talaga yung mga DDS nagpumampi sa mga Duterte at saka mga Marcos loyalist naman, although ang Marcos loyalist nahati sa dalawa kasi nga yung ibang Marcos loyalist pumanig kay Aimee at saka yung iba naman ay kay Bongbong. Ngayon, ano yung masasabi mo ngayon, before tayo mag-proceed sa tanong na yun, ano yung masasabi mo ngayon sa kaganapan ngayon sa bansa natin? Naging satisfied ka ba sa pamumuno ni Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas? Sa pamagitan ngayon, nakikita natin nagmamahala ng mga bilihin. And ano yung opinion mo about that? Sa akin naman, sa panahon ngayon ay parang sa akin opinion ko lang 'yon. Para naman sa akin okay lang din. Okay lang din ang sa panahon ng ngayon ni BBBM. Bagkus na nagmahalan ang sinasabing mga bigas at mga pangunahing produkto natin ay nagmamahal. Ay ayon po yan sa dahil po sa globalization, kumbaga hindi lang po dito sa Pilipinas nagkaroon ng ganyan inflation ng pagmamahal ng mga produkto, kundi bagkus sa buong mundo dahil po sa katatapos ng pandemya o ng COVID at hanggang ngayon may mga kumakalat pang mga sakit, di ba? Kaya nagsipagtaasan talaga ang dagdagan pa ng mga kaguluhan sa ibang bansa, katulad ng sa alam mo na mga kaguluhan na hindi pagkaunawaan ng bawat ibang bansa, no? Kaya nagkaroon po ng mataas na sa global ng tawag dito, katulad ng gasolina, mga pangunahing produkto natin ng mga langis. Kaya apektado po yan sa lahat, hindi lang po sa Pilipinas. Kaya ang sinasabi nila po na pagmahal ng bigas muli sir, magandang araw. Ngayon, ano yung masasabi mo sa mga bumabatikos kay Pangulong Rodrigo Duterte? Ang mga bumabatikos naman sa ating dating Pangulo, yan ay itigil nyo na. Kasi nga ang mga nagbabatikos na yan ay ang pagkakaintindi ko yan ay talagang hindi naman yan sila mga Marcos loyalist Bagkus sila ay mga iba't ibang mga partido dati ng kalaban ng mga Marcos at kalaban ng mga Duterte. Siyempre ginagamit na nilang isang grupo para ay sila ay mga Marcos loyalist para masisiraan po yung Duterte. Dahil po ang alam ko ay talagang ang Duterte kasi ay talagang malakas talaga ang Duterte sa totoo. At isa din sa mga Duterte ang mga nakapaunlad ng ating bansa. Hindi yan lingid sa ating kalaman. Sila po ang nag-umpisa na para mapapalago ang ating ekonomiya. Sunod lang. Sige. So mga tawag dito yung kumbaga hindi pa ramdam sa kanyang unang panunungkulan na ilang taon pa lang. Pero nung bandang huli ay nagkaroon po ng mga build at nagkaroon po ng pandemya ay maganda po ang kanyang pinakita, no? Nakita natin po ang mga pagtayuan ng mga mga struktura. Mga ganon. Marami tayong mga pagbabago na nakikita at saka pangalawa nawala po ang mga adik sa lansangan at naging maganda po ang takbo ng ating mga kababayan ay talagang nakampante sila na walang mga adik, walang
ano sila sa pagka halimbawa Lalakad ko sa daan. oras mga ganon ay wala pong mga gaganap na masama sa kanila, mga mangyayari na masama. Kaya doon po sa panahon ni Duterte na yun, isa po yan sa mga at yung mga nagagalit kay Duterte, talagang yun ang sinasabi na dahil sila ang naapektuhan ng time na yun. Dahil lahat naman tayo may mga sigurado, may mga kamag-anak na adik eh. Hindi mo man naman masabi na wala eh. Kaya yung mga nasagasaan na yun ay talagang yun ang sinasabi na mali talaga yun. Mali talaga. Kaya tama lang yung ginawa ni Duterte. Naging satisfied lang ako nung time na siya ay mag-abot ng 4 na taon. Mga ganun. Kasi nakita ko ang paglago ng Pilipinas. At namulat tayo lahat na ang katotohanan ay talagang itinatago ng mga mainstream media at ng mga dilawan. Doon tayo namulat sa panahon ni Duterte lang. Ngayon kung sakasakaling si Vice President Sara Duterte tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas this coming 2028. Sa akin naman ay wala namang masamang tinapi na naibigay si Sara Duterte. Tumutulong naman siya sa ating presidente. Pagko sila ay talagang hindi naman nag-aaway. Ang mayroon lang na talagang nagpapaaway. Pero ayon sa mga kasi future president na yan si Sara Duterte. Para sa akin. Yan. Kaya nga gusto ng mga dilawan, talagang nagpapabagsak talaga sa mga Duterte, mga dilawan, hindi po ang mga Marcos. Kaya gusto nila mapabagsak ang mga Duterte para wala ng Duterte na masusunod na presidente. Sino ba ang nagpapasuko ng mga makakaliwang grupo? Libo-libong makakaliwang grupo. Mga Duterte lang walang nakakagawa ng mga presidente na ganyan. Duterte lang. Pero ano masasabi mo ngayon na sinasabi ng Marcos administration na lilinisin na yung mga makakaliwa sa lipunan? May sinabi si Juanan, binaba silang amnesty ngayon na yan na yung last na gagawin ng BBM administration. Linisin Bigyan ng amnesty yung mga NPA. okay. What's your Mas opinion? maganda yung gano'n. Pero ganun pa man nga, sinuportahan nga sila ni VP Sara. Sinuportahan. Dahil doon sa kuha ng NPF ILCAP. Okay. Pero paano niya masusuporta? Paano naman ang mga makakaliwa diyan sa Kongreso na patuloy na sumusuporta ito sa mga komunista? Okay. Alam naman natin kung sino-sino sa Kongreso, no, na patuloy ang kanilang panggigipit dahil na sila nakaupo ngayon, hearing dito, hearing doon sa mga Duterte, pero walang basihan. Sa katotohanan, sila dapat na mga radical or mga against sa gobyerno, sila yung mga hoodlum in Rome's na tinatawag, na patuloy na sumusuporta sa komunista at saka sa mga NPA. Dapat sila yung hulihin na at ikulong. Dahil pera ng taong bayan yung ginagastos dyan sa mga illegal activities nyo, no? Na pinapatay nyo yung mga sundalo na walang kalaban-laban. Yan pala ay akala ay kakampi, yun pala ay kaaway sa likod. Okay, saglit lang. Pero ano yung masasabi mo ngayon dahil sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, sa kanyang administrasyon ngayon, ito din ang time na kung saan napaklose ang SMNI. Batid naman natin ang SMNI, pro-government yan, hindi po yan anti-government. What is your opinion about that? Sa totoo lang naman, hindi naman talaga si BBM ang nagpapaklose niyan, ano? May mga grupo talaga na na talagang gawa ng paraan na ma-close, no? Kasi sa mga kasi mga makakaliwang grupo kasi isa sa tinik ang isiminay. Talagang po 'yon, tawag dito. Sila po ang naging dahilan o sila po ang naging cause kung bakit naging mahina ang mga makakaliwang. Pero sa palagay niyo po pala, sa palagay niyo wala ho itong bash-bash ni Pangulong Bongbong. Para naman sa akin wala. Kasi
ang nasa paligid lang ni PBBM ang siyang sa totoo lang, yung mga desisyon ni PBBM sa totoo lang sa ngayon. Hindi lahat ng mga desisyon ni PBBM bago siya ang nagpipirma ay hindi po talaga galing sa kanya yan. Ay talagang mayroong nasa likod na talagang siyang naging naging dahilan kung bakit na pirmahan ni PBBM. Okay. Sir, may katanungan lang ako. Pero And ito po, may katanungan lang po ako. Batid naman po natin na una pong nagpa-imbestiga dito sa SMNI ay si Speaker Martin Romualdez. Si Speaker Martin Romualdez ay under ng Presidente. Sa palagay niyo po, sa iyo po palagay, may basbas kaya ni President Bongbong Marcos ang ginawa ni Speaker Martin? sa aking palagay, opinion ko, no, Yes. ang presidente ay powerful than Speaker of the House. Okay. At itong binabanggit mo is iminay, no? Ito yung ginamit na bandwagon sa political winning ni BBM. Ang istiminay lamang ang nagbigay ng full support other than other media mainstream, no, kagaya ng GMA, ABS-CBN o anumang klaseng media entities dyan. Walang sumuporta kay PBBM ngunit kundi ang istiminay lang. At saka doon din nagpahayag si PBBM ng kanyang kahandaan sa debate ng istiminay na equal yung kanilang pagtrato unlike sa ibang mga media entities, no. Sa katunayan, bilang presidente, no, kung dapat hindi siya magpagamit kasi kung magpagamit siya sa pamagitan ng kanyang pinsan na alam naman natin during the time of late President Marcos Sr., yung kanyang tatay ang nagpabagsak sa administrasyon Marcos. Okay. Ano? Sir, ito pa sir, konting katanungan mo sir. And ano yung masasabi mo? Kasi ikaw neutral ka naman. Pero ano yung masasabi mo sa mga vlogger na ginagamit ang mga dilawan katulad nila Sigiling to attack Duterte? What is your opinion about that? Mga vlogger na pro Marcos. Sa lahat ng mga vlogger na Pro Marcos yun. kung kuno pro Marcos sila, Yeah. ay nagtatago sila sa kumbaga para silang lubo na nagtatago sa mukha ng karnero o ng tupa, ay tigilan na ninyo ang mga batikos sa mga Duterte at ginagamit ang mga Marcos. Dahil kayo po ang siyang naging dahilan kung bakit nagkahiwalay ang Marcos at Duterte. Dahil for content lang sa inyo for views lang. Pero pagka tinanong naman si PRRD, wala naman siyang sinabi na ganun Katulad nung laganap niyo, ano ninyo na addict si PBBM. Sabi naman ni PRRD, wala naman siyang sinabing addict si PBBM Wala naman siyang binanggit. Kayo lang po ang Pero sir, ano yung opinion mo sa pinapalabas ngayon ni Maharlika na may mga pinalabas sila ng mga documents na nandun nakalagay ang pangalan ni Bongbong Marcos? Wala po yun. Pwede mo pong pikihin yan Lahat ng mga nandito sa Pilipinas, lahat ng mga dokumento na yan, pwede mong pikihin yan. Kaya nga may mga pupunta lang na rikto. Magkakaroon ka agad ng dokumento Ikaw sir, anong opinion mo about dun sa pinalabas ni Maharlika na 2012 ay nakalagay dun ang pangalan ni Bongbong? Alam mo, sa totoo lang sa mundong ibabaw, walang imposible na gumawa ka ng dokumento pag may printer ka, laser at saka lahat ng pang-i-edit sa pag may editor ka, lahat yan. Kung wala talagang batayan kayo na sulit na na paratang, pwede kayong makulong. Kasi unang-una, sa pahayag nga ni Senator Amy Marcos regarding sa relation ng Marcos Duterte, ay okay naman sila. Sabi ni Manny Amy, yung kababatang kapatid, ate ni BBB, yung mga nakapaligid lang naman ang gumagawa ng drama. Oo, tama. Puro drama. Tama. Ang relasyon ng Marcos Duterte ay intact. Wala namang laman. Oo, Pero tama. yung mga propaganda ng mga
vloggers at saka mga may masamang hangarin na magkaaway-away ang Marcos Duterte, doon ang masama na impact sa lipunan. Na nakikita na bakit nag-aaway-away ganito. Sila lang naman yung nagpapasabog para may pag-usapan sa social media. Okay. So ano yung opinion niyo, sir? Sa ngayon, kailan lamang naglabas ng survey. Okay na kung saan patuloy na umaangat o number 1 pa rin si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga pambabatikos ng mga makaliwa. Oh. Anong opinion ng about that? Walang kasi survey pa lang naman na ngayon eh. Ang survey pwedeng magkatotoo, pwedeng hindi. Pero sa aking karanasan nagkakali-survey no, sa mga lansangan about kay Sara. VP Sara at saka ang naglalaban dyan Sara at saka Tulfo. Okay. Sa totoo lang talaga, mayroon akong mga na-encounter ng mga kababayan natin na gusto nila maging parliamentary ang gobyerno. Gusto nila si BBM na magiging hindi na pumunta sa system. Pero bilang isang nagkakalit survey din, ikaw ba ay naniniwala na 88% ng mga Pilipino is against sa Chacha? Maaari. Pero Based in your observation, about sa inyong pag-survey. hindi natin ma-calculate yan. Survey pa lang naman yan eh. Pero kung Hindi, talaga based sa inyong observation, anong mas marami? Ang pumapabor o ang hindi pumapabor? maraming hindi pumapabor sa parliamentaryong gobyerno. Pabor sila, open sila doon sa economic provision. Pero pagdating doon sa ibang aspeto kagaya ng sa charter change na mag-shift tayo sa parliamentary, ayaw. 88% yan. Hindi nyo masusunod ang mga bayan. Huwag lang natin dayain, no? Idaan natin sa legal na paraan, sabi nga ni Senador Arvin Marcos, bilang super ate ni BBM. Tama yung sinasabi na may resources ang gobyerno para idaan natin sa legal na paraan kagaya ng information education. Kaya lang ginagawa nila ng ilalim kasi hindi talaga po pwede. Okay, kaya saglit lang. Sir, ikaw ho ba ay ano ho ba yung opinion niyo sa nagiging action ni Bongbong Marcos sa It's All About West Philippine Sea? Na kung saan batid naman po natin na nagkakaroon na po ng ngitan between China at saka Pilipinas. What is your opinion about that? Sa sa West Philippine Sea naman, katulad niyan nakita ko sa mga post ng hindi lang sa YouTube, hindi sa mga Facebook nagsabi ang China na mayroong naging kasunduan sila dati sa West Philippine Sea. May pumirma, may mga nakausap may mga nakausap lang na isa sa presidente o isa sa mga Pilipino na tungkol doon sa West Philippine Sea. Kaya ang tinuturo nila ng mga dilawan ng mga vlogger ay si PRRD. Pero wala naman si PRRD na ang doon, wala naman daw si PRRD. Ang mayroon naman nagturo na kahit panahon ni Gloria. Kaya ang nagtuturo ngayon, yung mga late president, yung mga president dati na itinuro din kay Irap Estrada o kay Pinoy. Ganon. Kaya may doon ako napanood na nagalit pa nga ito si Jinggoy Estrada dahil po hindi lang po isang pinagbibintangan, kundi lahat ng presidente na ay nagkasundo na nagpagsundo na sa China. Kaya ang nangyari, nagkaisa po tong Marcos, Duterte, Irap, Gloria at saka yung apat na yon nagkasundo na mag-usap kung ano ang dapat gawin sa mga problema na ganyan. Dahil lang mga vlogger natin na mga magagaling na mga vlogger na itinuturo kung kani-kanino na wala naman silang pruweba, walang batayan, ay talagang yan po ay mga isip ng dilawan na kung paano mapabagsak ang Marcos at ng Duterte. Okay. Ang proponent kasi dyan, kabayan, yung rebuilding utak, Trillanes.
Ginawa niya na din panahon ni ni Binay na kung ano-ano mga artificial evidence ang ginawa niya. Pero wala namang nag-succeed, walang nagpasya. Eh kung may batayan yan, sana dinala na nila sa ombudsman yan. Pero hanggang bumagsak yung popularity ni Binay noon. Yan ang nagpabagsak ng popularity ni Binay. Bagkos si Trililing. Hanggang ngayon, gumagapang sila ngayon na parang langgam na nagpapa-influensya ngayon kay BBM na Sa talaga. palagay nyo kaya mananalo si Trililing kapag tumakbo senador this coming election? Hindi Hindi, na. kahit na kapitan siguro hindi yan mananalo. Hindi na mananalo yan. Kasi buwang yan eh. Talagang Hindi mananalo? Ha? hindi mananalo Kahit yan. kapitan hindi siya mananalo? Tumakbo yan ng 2025 ano? O ng 2022 tumakbo yan, di ba? Tumakbo yan, hindi na nga nanalo. Kasi Number wala two. nang tiwala. Number 20 Yung- yata. Number May get. 20? Oo. Wala nang tiwala ang taong bayan. Malakas pa rin kasi Opinion 20. Wala Bilang pa, sobra OFW, pa. kung ang taong magtiwala uli kay Trililing, Trililing. Yeah. kasama siya sa siraulo na rin. Agoy. Kaya ang aking kwan yan, mag-ingat tayo sa isang rebuilde na utak. Kahit sinong nakaupo, kung talagang gusto niyang mag-rebuilde, ay rebuilde pa rin. Yan nga sabi ni Senator Enrile, kung hindi dahil sa akin, hindi ka nakalabas sa kulungan sa krami. Oh. Dahil bilang Senate President na nag-guarantee na patuloy na mag-report ka sa Senado. Bagkos nakakita ka ng chance na kinausap ka ng isang presidenteng wala namang sa matinong pag-iisip na nagdidemanda sa international court tapos bagkos magbabak channeling sa likod. Eh kung ikaw naman China, tatanggapin mo ba yung decision ng international tribunal or international court na nagdidemanda dito sa kabilang side, dito naman nakipag-usap din sila ng ibang aspect. Side by side, ganon. Side by side. Double cross. Side by side. Kaya sabi ko nga nung napanood ko nga yung binalikan ko yung Senate investigation or pagtatanong ni Senator Enrile, talagang rebuilde otak ni Trililing. Bakit kaya nagtitiwala naman si PBBM sa mga tao na nung eleksyon magmula ulo hanggang paa ay kung laitin niya ang mga Marcos ay walang halaga. Sir, sa inyo po kaya kasi kahapon nagpas ng report ang isa sa mga media na kung saan ang China ay patuloy na naman na sinusundan ng ating mga resupply na kung saan naka-ready na daw umano ang mga water cannon pero hindi nila ito tinuloy. At sa habang ho nangyayari ho itong sitwasyon ho nito, meron na namang eroplano pa nasa taas din ay ito naman ay from US. Ano ang opinion nyo? Sa palagay nyo ho kaya okay ang ginagawang aksyon ni Bongbong Marcos? Alam mo, matatapos lang yung termino ni Bongbong Marcos. Di matapos-tapos yan. Sa totoo lang. Hanggang ganyan pa rin.